ganun talaga, di ba? Sa bawat relationship, pag may mutual love and respect, ang daming possibilities na po pwedeng mangyari. Kapag present yung principle na yun, mas dumarami at lumalawak yung opportunities for you to do more things. And para sa akin yun ang pinakamahalaga sa lahat. So nagiging limitless siya kung present yung elemento. Manangin natin ngayon sina Kate ng Random Republica, si Jonal ng Sino Hello Bravo, again. si Albert ng Canes. Hello. Yeah, what's up? Congratulations po. Anong feeling na after so many years, kapuso ka pa rin? Yung feeling ay parang birthday. Kanina. Para siyang birthday celebration combined ng Valentine's, Christmas, lahat ng pakiramdam. Pero very very celebratory yung mood kanina. Kasi yun din talaga yung nasa puso ko na mood. Because I really look forward to this. Dahil mahalaga para sa akin ito. Kaya sineselebrate ko ito kahit sa isip at puso ko. Natuwa ako na ganito rin ang celebration pala nila. Ito yung interpretation nila of how to also celebrate it. And I am just so happy that they are giving me another opportunity to do what I love to do. And that is yung sa acting, sa hosting, yung mga ginagawa ko sa GMA. It was mentioned earlier, 28 years now. 28 counting. Competition with 28 GMA. Counting yung mga taon na nagsimula ako as a dancer. Would you remember yung first time sa GMA and parang did you ever think na you'd last this long? First time, yun. Kanina yung nire-recall ko, yung una kong paglabas sa stage sa GMA ay during That's Entertainment. 96 or 97. And I would never forget the feeling, going on that stage. And yun din kasing feeling na nakukuha ko pa rin ngayon after all those years. And siguro dati naisip ko siya, ano ba, hanggang kailan ba kaya to magagawa ko kaya to ulit, hanggang sa may nagbukas na lang din talaga na ibang opportunities after dancing. That's why I see these as chapters in my life. Isang chapter yung dancing. Nagbukas yung chapter ko sa pag-aarte, sa telebisyon, sa pelikula, kung saan man. At para siyang cycle din. Sa bawat chapter may cycle. And para sa akin, natapos yung isang cycle siguro last year. Ito, panibagong cycle naman. So kaya excited ako na kasama ko ulit ang GMA na gagawin itong mga bagong shows na to under their platforms. Ano yung mga pwede nating ma-share sa mga upcoming projects mo? Bukod sa Family Feud na mapapanood nila parati everyday at ang Amazing Earth tuwing Friday, abangan na nila ang The Voice Kids. The Voice Kids, very very soon. So kasama pa rin ako doon, thank God. And hopefully may mga teleserye din, gano'n. Ako excited ako doon sa mga posibleng collaboration sa GMA Pictures at yung pagsali sa mga masterclass series ng GMA Regional TV. Ano with the success of Family Feud yung hosting job mo, how comfortable are you now as a host? Would you say parang may jitters pa rin ba? Meron pa rin yan from time to time. Pero malaking bagay yung paggawa ko ng Family Feud. Kumbaga, everyday na napapractice ko siya. Pero ang ano kasi doon, ang susi doon ay na-enjoy ko kasi talaga siya. Sobrang enjoy ako sa trabaho ko. At tuwing pupunta ako araw-araw doon, looking forward ako na mag-host ng Family Feud. Sa hosting, paano mo ihahambing yung ding-dong na host ng Starstruck kung saan ka nagsimula hanggang ngayon na nasa Family Feud ka? Iba kasi yung Starstruck wala masyadong interaction. Pero parang purely lang sa introduction. Pero dito sa Family Feud, purely interaction. And bukod sa mas marami na ako sigurong experience ngayon kaysa dati,
mas maraming pwedeng pag-usapan, di ba, pagdating sa pag-welcome sa ating mga guests at mga bisita. And with your new contract with GMA, and then like, siyempre yung 28 years na journey, what else pa yung gusto mong i-achieve? Specifically, wala talaga akong anything parang like a project like this, etc. Ang gusto kong ma-achieve, maybe ano lang, ang gusto kong manatili, gano'n na lang. Ang gusto kong manatili ay siyempre yung good relationship na meron kami. Yung good relationship na kasalukuyan dahil grabe yung yung love and respect namin sa bawat isa. Ganun talaga, di ba? Sa bawat relationship, pag may mutual love and respect, ang daming possibilities na pwedeng mangyari. Kapag present yung principle na yun, mas tumarami at lumalawak yung opportunities for you to do more things. And para sa akin yun ang pinakamahalaga sa lahat. So nagiging limitless siya kung present yung elemento. In your journey, ano yung parang hindi mo in-expect na pwede mo palang magawa? Family Feud. Hindi, sa totoo, aminin ko nung nag-umpisa sinasabi, ako ba talagang gusto nyo para dyan? Parang, bagay ba ako? Pero ang tanong talaga doon, kaya ko ba? Kasi, alam ko yung sa Steve Harvey, di ba? Parang pinapanood ko yun, aliw na aliw ako. So, sobrang insecurity ko na parang hindi ko alam na kaya ko. Hindi ko naman sinasabing kayang-kaya ko na siya ngayon. Pero ang sinasabi ko ay in-embrace ko siya, niyakap ko siya. Sabi ko gagawin ko lahat para mag-improve. Pero higit sa lahat, gusto ko siyang enjoyin. And parati ko naman sinasabi sa kanila, siyempre, kayo ultimate na judge kung tama ba ang ginagawa ko, hindi. As far as they are happy, then I am happy. So far as they are happy, then I am noong happy. natapos yung una mong Family Feud, way back, na-miss mo ba? Naisip mo ba na bakit hindi na natuloy yung Family Feud? Hindi rin. Kasi dati ako nun parang naging replacement ako dahil nawala si Richard Gomez because he had to leave at that time. And hindi ko rin inakala naman na kung babalik man ay siguro mako-consider din ako. Although nag-enjoy din ako nun. Sobrang na-enjoy ko din siya nung time na yun. Tapos 12 years ago. And then ikaw ulit ngayon. Yeah. And going strong pa rin ang Family Feud. At mas mahaba pa nga ngayon. So, ngayon dahil syempre, alam mo, gusto namin talaga, we wanna think of new elements para lalo pang ma-engage at maligayahan ng mga manonood. So, since it's May, we're treating the show like a fiesta, and we have added more exciting things for the audience, like pupunta yung Family Feud booth namin sa mga barangay so that they can also answer the top questions. So parang nasa studio rin sila, papasok sila doon sa booth na yun. Tapos pagpasok nila sa booth, nandun din ako. Pero video recording lang. Pero tapos magtatanong ako sa kanila. Sasagot na sila doon. Kung maganda yung sagot nila, mapapalabas namin sa TV yan. And then, right now we are also doing Family Feud Kids. First ever in the world sa franchise na ginawa natin. Tayo yung unang gumawa. So, hopefully, ganun din sa ibang bansa. So, nakita nila, nag-work sa atin dahil napakasaya talaga. Kaya meron tayo ngayong Family Feud Kids. It's really something to watch out for. And sa Family Feud, ano pa ba? Well, bukod sa perang pinamimigay everyday na napakarami, yung audience din now have the opportunity to send questions. So ngayon, sa mga napanood dati, ako yung nagbabasa. Ngayon, yung mga manonood, pwede na silang magpadala ng questions nila, ng survey questions. So, yeah, many exciting stuff coming your way. You're the primetime king, no? Tapos ikaw yung lead star of the Philippines' highest grossing film. And how do you stay grounded? Parang may effort, conscious effort. You practically grew up before the... Yeah. Kasi nakikita ko siya as yung mga nangyayari as chapters na
para bang cycle, may pag-umpisa, may highlight, may pagwawakas, tapos yun, mauulit na naman. And ang manifestation nito ay through shows, through programs, through opportunities, and in this case, through an engagement contract, yeah, if you want to be very technical about it. Pero in the middle of each cycle, syempre may process ang bawat tao dyan na nakikita rin ng mga manonood. And para sa akin, I just always strive to become a better artist each time. Na after a project, siguro ko na yung sa susunod, marami na ako natutunan dito para magamit ko sa susunod. And with regards to kung paano nila ako nakikilala, yun naman, wala akong control over that kasi pwede magbago anytime yan. Ang hindi lang pwede magbago ay yung attitude ko towards what I do. And that has always remained constant. At yun ang bala ko din gawin hanggat kaya ko na hindi ko babaguhin. So naniniwala ka dun sa na you're only good as your last performance? Hindi naman. Parang minsan sinasabi nilang ganun, like sa film hindi, for sure. Sa television, hindi rin. Kasi ngayon may streaming na-immortalize na yung mga television. Dati kasi pwede mong gawin, sabihin yun dahil pagkatapos ng isang run, ng isang teleserye, hindi mo na siya mapapanood kahit saan. Pero ngayon po pwede mo nang balik-balikan. So, yeah, siguro the key is always just give your best performance. Nasa sa'yo na yun kung meron kang ititira o hindi. Diba? Nalalaman na ng audience yun. Yung last sa akin. Halimbawa, kasi ngayon ang dami mo, you're so busy with hosting, everything. Pero if you have more time, is there something you still want to pursue? Yeah. More time? Yeah. Ako siguro gusto kong gumawa ng mga documentary. Na-enjoy ko nung gumawa akong documentary kay Mariam. Nung sa journey niya sa Israel. So, yun. Meron ako mga couple of ideas also na sabi ko sana, kung may oras gusto ko gawin ito. Actually, nagagawa ko siya paunti-unti through Amazing Earth. Pero, yung talagang Any specific topic yun? Ano kaya? Well, halimbawa, interesado ako doon sa 90s culture as compared to yung mga P-pop na lumalabas ngayon at K-pop. So yung halimbawa yung era ng mga dancers era. So era namin, di ba? Parang ang saya niyang, ang sarap niyang balikan at pag-aralan at panoorin. So yung mga ganung bagay. At plus many others. Sa mga naging primetime shows mo, ano yung babalikan at babalikan mo? Starting from Sana Ikaw Na Nga, Twin Hearts. Siguro hindi siya primetime show eh. Kasi pwede akong pumili ng isa. And maybe that would be Marimar. But may mas significant pa kasi na gusto kong balik-balikan. Dahil yun yung reminder ko parati kung bakit ako nandito pa rin. And that would have to be the moment when I first stepped on the GMA stage when I was 16, 17 years old. While I was a member of the dance group. Or when I was a member of the dance group. So yun kasi yung una kong paglabas sa stage na parang yung feeling ko, naging klaro sa akin na itong gusto kong maging trabaho. Ito yung happy ako dito sa ginagawa ko nito. And true enough, nagagawa ko siya even 28 years later, every day, whenever I go up on stage sa Family Feud pag lumalabas ako. Same feeling na nakuha ko nung umakit ako sa That's Entertainment. Yung galing backstage, lalabas ka, pupunta ka sa center stage, then po-perform ka. So, ano siya parang grabe, ito yung feeling ko noon. At masaya ako na kahit 44 years old na ako, nagagawa ko pa rin siya. So, that for me is something that I really look forward to. And yun sa akin, and how was it like before this day? Like yesterday, no,
Kasi naalala ko yung eksena yung sa Rewind, yung piniprepare ni Marian yung dapat mapopromote ka na, yung mga damit mo, and all. Na ito ngayon, bago ito, ano? ano yung ganap niyo sa bahay? Ganap ko sa bahay kahapon. Naglalaro kami ng mga kids. Tapos, naglalaro kami sa... Yun, okay. So, may parang game sa TV. Name the celebrity. Tagal namin naglaro kagabi. Kasi dapat kagabi may ipiprepare ko dapat yung mga kailangan for today. Pero dahil hinila ko, let's play. Name the celebrity. Grabe yung mga bagong mga artists. Ano yun, may picture, tapos may kanta. Bigyan nila yung first few notes or lines. So, wala mo kung ano yung mga picture. Wala akong mahulaan, pero ano akong babae? Miley Cyrus. Tapos ganyan, tapos Ariana Grande. Grabe, saya nun. Tapos sinusubukan ko sila. Tapos nilipat ko doon sa medyo may mga mas panahon ko. Hindi na naman nila kilala. Steve Jobs. Hindi mo kilala yun. Diba? Sino na to? Warren Buffett. Gano'n. Who's that, Dad? So, saya nun. As in, mga 3 oras na namin ginagawa. Love it. So it was a good night's sleep pala prior. And this, kasi ako yung toka kahapon dahil si Marian was taping. So that's how we do things. So kapag wala siya, ako yung in charge. And vice versa. So now that I'm here, siya yung kasama ng mga kids. Thank you. Congratulations.